video ito mga pre. Kung makikita nyo po dito, di naman pinasahod. Banat bayad, binanatan. Ito talaga, Sir Glenn, kasi sa kanya ko kinuha yung video eh. Kung naalala nyo, si Teo Moreno mga pre, itinakbo ni Teo Moreno yung pampasahod sa mga DDS vloggers. Di umano at na-issue yon. Malaking issue po yon. Kasi maraming DDS vloggers yung hindi nabayaran ng ni Moreno. Teo Moreno, di ba? So, asan po si Teo Moreno ngayon? Nagpapasarap po yata sa ibang bansa habang ginagastos po yung pera na hindi man para sa kanya. Sabagay, kasi dun sa kabila, mga bayaran talaga yan. Mga mukhang pera talaga yan. Diba? So, itong video na to ngayon, mga pre, gulat ako. Kagabi pala to nakita ko. Nangyari, biglang pinagbasda ko yung video. Sabi ko, bumalik na ba si Banat Bay? Bakit niya pinaparinggan ito si Sara Duterte? Bakit niya pinaparinggan? Nakakatawa nga itong sasabihin niya dito no? Parang nagtampo siguro itong si Banat Bay kasi yung pera na dapat para sa kanya, tinakbo ni Teo Moreno. Di ba? So, eto na mga pre, no? Bago tayo magtuloy-tuloy, mag-like kayo dyan sa Bingador, at mag-subscribe na kayo. At syempre, share this video. Okay? Eto na mga pre. Pakinggan nyo po ito, i-play po natin. Pag si Bibi Sara Duterte nagsasalita, malinaw. Excuse me po, sorry. Parang pinagtatawanan niya si Sara dito, I-play ko lang ng buo. Bakit parang natatawa ka pag si Sara Duterte yung tinatapik mo? Anong malinaw? Malinaw yung pagiging lutang? Tanong ko lang naman. Play natin. Pag si Bibi Sara Duterte nagsasalita, malinaw. Excuse me po, sorry. Pasensya na. Totoo naman po, di ba? Pag si Bibi Sara, napakalinaw ho ng kanyang pananalita. Pero parang speech ng isang bangag. Bakit gano'n? Ano yun? Si Sara Duterte parang nag-i-speech ng isang bangag? Ganun ba? Bangag na ba yung tingin mo kay Sara Duterte ngayon? Pag nagsasalita, para na siyang bangag. Klaro mo nga ako, Banat Bay. Ano ba to? Baka AI lang tong na-reaksyonan ko dito. Baka AI lang naman to. AI ba to? Hindi. Kasi kung hindi, kung totoo ito, Banat Bay, yari ka dito. Sasabihin mo, parang pag si Sara Duterte yung nagsasalita, parang speech ng isang bangag. Grabe ka naman kay Sara. Kung totoo ito, yari ka talaga. Diba? Isa-isahin po natin, play po natin. Isa-isahin natin. Kasi, maraming DDs ang sasabing AI daw to Kaya nga, tinatanong ko si Banat Bay, ano ba to? AI ba to? Totoo? Totoo ba to? Play natin. Si Bibi Sara Duterte nagsasalita, malinaw. Excuse me po, sorry. Natatawa. Malinaw pag si Sara Duterte na yung nagsasalita. Tapos parang speech ng isang bangag. Grabe to, no? Alam ko, magagalit na naman yung mga DDS sa'yo. Hindi matatanggap to ng mga DDS. Hindi naman kasi ikaw yung sinusuportahan dito Si Digong naman kasi yung sinusuportahan, nadamay ka lang. Tapos ngayon, mukhang hindi mo nagustuhan na si Sara. Kung totoo to kung hindi mo na nagustuhan si Sara, may babanat ka na. Bakit ganun? Anong klaseng malinaw tapos natawa ka pa? Hawak mo pa yung bunganga mo. Diba? Tuloy natin. Pasensya na. Grabe parang si Sara Duterte pinaglalaruan lang ni Banat Bay kayo mga DDS, matutuwa ba kayo niyan? Na ang inyong iniidolo na isang lutang, bangag di umano, na pinagtatawanan lang ng inyong sinusuportahang garbage creator. Hindi ka tanggap-tanggap to kasi para sa akin, no? Dapat kung nakasuporta kay Digong, wag mo naman paglaruan yung anak. Diba? Grabe ka naman Banat Bay. Tuloy pa natin mga pre. Totoo
totoo naman po, di ba? Pag Oh, totoo naman po daw. Oh, pag si BP Sara daw yung nagsalita. Oh, speech daw. Di umano speech ng isang bangag. Wala na to si Banat Bay. Oo, bakit mo kaya nasabi yung kay Sara Duterte? Oh, kung totoo ito, bakit mo nasabi yan kay Sara Duterte? Oh, kasi ako'y nagbubuluhan mga pre. Hindi ako maalam dito sa social media kung AI ba to o hindi. Kaya ako'y nagtatanong. Oh, AI ba to? Ha? Banat Bay! si BP Sara, napakalinaw ho ng kanyang pananalita. Oh. Malinaw daw yung pananalita, ha? Klaro po yan, tandaan nyo. Malinaw ang pananalita, tapos, anong sabi? Pero, Oh. Pero? parang speech ng isang bangag. Grabe. hindi ko matatanggap yun, men. Mga DDS. Oh, hindi ko kung ako DDS ako, naku, aawain ko talaga si Banat Bay. Oh, aawain ko talaga yan. Sasabihin ko talaga, eto, ikaw Banat Bay ha, wala kang kwenta. Oh, matapos ka naming suportahan, ganyan ang gagawin mo sa aming Vice President. Oh, ako sa inyo, awain nyo na lang si Banat Bay. Oh, traitor talaga yan, matagal na. Diba? Oh, plastic lang yan, pinaplastic lang kayo at ginagamit lang kayo niyan. Kaya banatan nyo na. O, mga DDS, mga tatanga-tanga nga uto-uto. O, sabi nyo, idol nyo si Banat Bay dahil sumusuporta kay Sara. At sabi nyo, walang iwanan. O, kung mukhang iniiwanan ni Banat Bay, O, paano yan? Idol nyo pa ba? O, magpakatanga kayo habang buhay. Habang buhay kayo magpakatanga, magpakainutil, magpakaulol. O, maganda yan, ha? Suportado ko yung pagiging tanga nyo. Kapwa ako kayo Pilipino, pero okay na. Suportado ko na yung pagiging tanga nyo. Kumpara naman lumipat pa kayo dito sa amin. Bawal yung tanga dito. Diba? So tayo mga pre, doon lang po tayo, no? Doon lang po tayo sumuporta kay PBBM. Kasi, syempre, ang ating Pangulo po, ay mahal niya po yung mga Pilipino. Diba? Pero pag ang leader ng ating bansa sumuporta na sa mga incheck, ay nako, mukhang nakakaumay na po yan, nakakalungkot. Kasi, imbis na mag-focus lang tayo sa ating bansa, sila po, ang gusto nilang mangyari, kumbaga, magpasako pa. Magpasako pa tayo, di ba? Payag nga si Digong no, na maging probinsya tayo ng mga